Yes. Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga malulupit na issue sa lipunan. Ako, pag-uusapan natin ang mga demonyo at mga tangang nakikita natin madalas sa ating mga social media, nakikita sa mga balita at nakikita natin kung saan-saan. At eto, meron tayong malupit na pag-uusapan. Ako, si Auntie Claire talaga, hindi ko alam kung sino ang amo nito. Hindi na namin maintindihan, Auntie Claire, kung sino talaga yung amo mo. Kasi minsan pinagtatanggol mo si Lacson, pinagtatanggol mo si Soto. Ay, si Soto pala, si Soto. Pinagtatanggol mo si Lisa Marcos, pinagtatanggol mo ang presidente. Hindi na namin maintindihan kung sino ba talaga ang amo mo sa mga yan. Yung iba, hindi ko nga nabanggit yung iba eh. Nakalimutan ko na eh. Pero ayun ang malinaw sa atin ngayon. Hindi natin maintindihan kung sino talaga yung amo niya. Kasi kahit sino, ipagtatanggol niya. Lalo na pagkakampi ng administrasyon o kasama ng administrasyong Marcos na to. At ang malupit pa doon, hindi lang niya ipagtatanggol, papanatan niya pa ang mga Duterte. Naku po. Pwede mo namang ipagtanggol, di ba? Pwede mo namang ipagtanggol na lang yung mga pagtatanggol mo kagaya nito ni Coca. Alam nyo, may kukwento lang ako sa inyong maiksing-maiksi lang ha. Kasi merong nagsabi sa akin na hindi ko na lang papangalanan. Madalas nilang nakikita yan si Lisa Marcos. Madalas nilang nakikita. Oo, totoo to. Alam nyo ba na sinabi nila na yan lang daw ang pangit sa Araneta. Kasi pag nakikita daw nila yung mga Araneta kahit may edad na, kahit matanda na, pag tinignan mo basta Araneta, may magaganda talaga, may itsura talaga. Hindi daw nila maintindihan kung ito si Lisa Marcos. Araneta ba talaga to? Parang nalayo daw yung itsura niya dun sa mga matatawag natin na itsurang Araneta. Ano nangyari di? Oy, may nakapagsabi lang naman sa akin yan ha. Malay mo naman sa personal, baka yung nagsabi sa atin, malabo lang yung mata. O hindi niya ma-appreciate yung ganda ni First Lady. Pwede naman eh. Kasi kung malay mo pag nakita natin ng personal yan si First Lady, maganda naman pala talaga. Kasi alam naman natin, may mga artista na masasabi natin na na maganda sa personal pero pangit sa TV. 'Di ba? Ganun ang madalas. Kagaya natin. Iba naman kasi tayo. Maganda tayo, pogi tayo sa dito sa video. Lalo na sa personal. Talaga naman. Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo naman. Nagbuhat na naman ng bangko si Paring RJ. Anyway, bago natin umpisahan itong ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganon din po, Paring RJ sa Facebook, Paring RJ Banatero sa TikTok at ganon din po, DZAR 1026 SMNI sa YouTube, Banateros 2.0 at huwag kayong abangan nyo to. Yung Vox Populi, ang boses ng bayan. Yan ang bagong programa ng Banateros. Tuwing Sabado yan, hindi ko sasabihin kung ngayong Sabado o next Saturday, hindi ko sasabihin ha. Tuwing Saturday hanggang 8. Yan, 6 hanggang 8. Saturday yan, tuwing Saturday 6 to 8. So 2 oras na bakbakan at baratan ang mangyayari dyan. Hindi ko alam kung paano mangyayari. Pero syempre pag nagsalita si Sir Jack, tahimik kaming lahat. Bawal sumabat. Para syempre magets natin. Kayo naman. I love you, Sir Jack. Anyway. Eto na, pag-usapan muna natin to. Tama ba? Ito. Itong video na to. Ito. Nako.
Kasi tinanong si Auntie Claire dito, panoorin nyo. Ay, relax lang muna, huwag kayong maiinis. Alam ko nakakainis tong Ali na to. Pero medyo anuhan nyo lang, kalmahan nyo lang muna, ha? Sige, play natin. Good morning. Nowadays, the public Hina. is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to. O ano? Ito po ay pag-angat, pagkilala, Ng? pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa natin. Ang ganda, no? Hindi po ito ang isang event. Okay. Sige, wait lang ha. So, dyan muna tayo. Sinasabi niya, yung book launching daw na inatinan nito ni Lisa Marcos, importante. Importante daw to. So, kailangan na, alam mo yun, kailangan nandun ng First Lady kasi ito ay isang pag-angat doon sa mga naunang First Lady ng bansa. And, masasabi natin na importante daw to para sa kanila. Ito kasi is regarding ito doon sa part na during bagyong Tinyo ba yun? Tinyo? Nakuha pa nilang masasabi natin na book launching o yung mga pirma-pirma ng mamaya papakita ko sa inyo yung mga picture na yan. Nakuhaan pa nila, which is medyo inaano ng mga tao, medyo sinasabi ng mga tao, napaka-sensitive naman ni First Lady. Bakit hindi muna pinospone dahil nga meron nangyayaring bagyo at pwedeng next time na lang ituloy kasi nga medyo yung mga kababayan natin nararanasan yung sakuna o yung bagyo dito sa Pilipinas. So medyo baka pwedeng iurong na lang natin. Ganun yung ganun yung isipin ng mga Pilipino. Parang ganun yung tanong nito ni Ate. Na parang medyo sensitive yung First Lady pagdating diyan sa book launching na yan. Pwede naman nating i-atras sa mga susunod na araw para lang mabigyan ng importansya yung dapat nating unahin. O wala namang problema kung talagang nakaschedule na yun. Pwede nyo naman iurong yan. Medyo sensitive lang, insensitive pagdating sa mga nangyayari sa bansa. So inuna pa nila yan, wala namang problema kung unahin nyo yan. Wala naman talaga kayong pagmamahal sa bayan eh. Pero yun lang, ang mga tao kasi nakikita yan at naiinis na ba't inuna pa nito ni First Lady? Kala ko ba aalalayan kami nito? O, diba? Na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang ay hindi po isang parting pansarili lamang. Ito pa, meron pa siyang, pwede naman niyang sabihin na lang na yan na ito hindi lang importante to, hindi to pang sarili lamang na party-party. So, importante ito sa ating bayan. Pwede niya namang ganunin lang, pero meron talaga siyang banat sa mga Duterte. Kaya, ha? Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White. O, di ba? Pukin ng inan to. Gago eh. Di ba? Napakagago eh. Pwede mo namang sabihin o ipagtanggol yung First Lady na yan na mukhang ang palaka na sana wag niyo namang questionin kasi ito para to sa bayan o kumbaga para to sa pagkilala dun sa mga naunang First Lady natin ng bansa. 'Di ba? Ito ipagkilala pag-angat sa ng ating Pilipinas. Okay, sige. Pero ang nakakainis dito, bumanat pa talaga ang animal. Sino ba nagsuot ng Snow White? 'Di ba si BP Sara? Sino yung nag-swimming? Hindi ko alam kung sino yung nag-swimming 'Di ba? Umatin sa alam ko Halloween party 'yun 'Di ba Halloween costume 'yun kaya nagganon si BP Sara. Hindi naman 'yun party ate. So talagang pinapalabas nitong Ali na to na talagang pinagtanggol niya na yung hindi niya dapat ipagtanggol.
dahil siya ay press officer ng Malacanang, 'di ba? Spokesperson, o sabihin na natin na spokesperson siya ng Malacanang o siya tagapagsalita ng Malacanang o ng palasyo, mali na nga yung ginagawa niyang ipagtanggol tong si First Lady na pwede niya namang sabihin na ay pasensya na po, ay hindi po ako pwedeng magsalita dyan bilang sa panig ng First Lady kasi tayo ay nagsasalita lang doon sa sinasabi o pahayag ng ating presidente. So hindi po ako pwedeng magbigay ng opinion o salita behalf of First Lady Lisa Marcos. Ganun sana. Hindi, pinagtanggol niya. Okay, sige, pinagtanggol mo na. After mong ipagtanggol, talagang babanat ka pa sa mga Duterte, especially kay BP Sara. Kasi siya lang naman na nagsuot ng Snow White na talaga masasabi natin na pwede netong banatan eh. Baka mamaya palabasin, ay hindi lang naman ikaw ang nagsuot ng Snow White. Ikaw lang ba yun? Gagano na naman yung gago na yan. Mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan. Hindi tumutugon, te. Tumutugon after na nung bagyo. Hindi dapat ahead. Ahead nung bagyo, dapat nag-aasikaso na ganito gagawin, ganyan gagawin nyo. Unahin nyo to, unahin nyo yan. Hindi eh. Pag tapos ng bagyo, tsaka siya pupunta doon. Iyak, malungkot na. Hindi ko alam paano nangyari sa atin tong ganito. Mga ganun pa eh, gago. Ito mga pare. Alam natin na meron ng bagyo sa Pilipinas at alam natin binabaha tayo at binabagyo tayo lagi dito sa Pilipinas. Alam natin yan. Sanay na nga tayo dyan eh. Ang problema, yung response ng government doon sa bagyo o yung dapat na atake ng gobyerno bago dumating yung bagyo. Yung paghahanda ng gobyerno bago dumating yung bagyo, ayun ang importante. Alam nating may bagyong darating. Alam na natin na sasalantain tayo. Alam natin kung gaano kalakas yung bagyo na yun. Bakit hindi kayo gumawa ng paraan para yung mga kababayan natin mailikas o gumawa kayo ng paraan para hindi makawawa yung mga kababayan natin na nandun sa mga flood prone area? 'Di ba? Ayan dapat ang inaasikaso ninyo. Hindi eh. Pagkatapos ng bagyo, tsaka kayo magtatanaw-tanaw. Anong katarantaduhan yan? Tignan nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga malalakas na bagyo. Di ba? Meron. Pero anong ginagawa ni Pangulong Duterte? Minimiting niya yung cabinet member niya na ganito ang gawin ninyo. Ganyan ang unahin ninyo, unahan nyo na yung bagyo bago dumating yung bagyo. 2 days ahead, diba? Nagbi-meeting sila, inaasikaso na. Etong presidente natin 3 days before. Ay, before. 3 days after ng bagyo, tsaka pupunta, tsaka mag-aasikaso. Ang masama pa, nagbebenta pa ng 20 pesos per kilo ng bigas ang animal. Ay nako, grabe. Buti nga kahit papano yung bagyo dito sa atin sa Luzon hindi, pero marami yan sa Catanduanes, yan sa Bicol region, talagang grabe, kawawa yung mga kababayan natin dyan. Alam nyo, nanggaling ako dyan sa Catanduanes, talagang pag merong bagyo, wala talagang hahampasin yung dalampasigan. Kasi kami dyan nag-gig kami dyan tabi kami ng pier, tumutugtog. Talagang, nako, ay grabe yung pag nararanasan. Kaya nga yung mga kababayan natin dyan, hindi ko alam, ang tatapang talaga Hindi natin maintindihan kung bakit nandyan pa rin sila. Siguro dahil dyan na sila lumaki, dyan na sila tumira. Kasi ang Catanduanes is island yan sa Bicol. So yung mga gilid-gilid ng Bicol, ayun na maaapektuhan. Kasi bago dumating ng Sierra Madre, yun nga yung sinasabi nila na ang Sierra Madre daw ay siya nagleles o siya yung parang pumipigil o nagpapahina ng bagyo bago dumating mismo. Paano yung mga nasa gilid nun? Yun ang pinaka naaapektuhan talaga. Kung gaano kalakas yung bagyo, ramdam talaga nila yun kasi wala silang harang. Rekta, dagat talaga sila, dalampasigan. So yan yung mga kawawang kababayan natin na imbis na yun ang unahin o
Yun ang masasabi nating pagtuunan ng pansin. Hindi ko alam kung paano gagawin yan. Maglalagay ba ng... Kasi di ba nakikita natin yung pag bumabagyo, pag bumabaha, yung malalakas ang alon. Yung mga bakawan, di ba nakikita nyo yun? Yun ang humaharang dun sa malalakas na alon para hindi pumunta dun sa mga kabahayan. So humihina bago pumunta dun sa... yung alon, humihina na kaya hindi humahampas dun sa mga bahay-bahay. Yun yung purpose ng bakawan. Hindi natin alam kung pwede ba tayong mag-isip ng parang bakawan diyan sa mga gilid ng mga madalas diyan sa Bicol region na dinadaanan ng bagyo. Baka pwede tayong mag-isip nun kung ano yung pwede nating gawin diyan para pahinain yung hampas ng alon at hindi pumasok agad dun sa kanila. Mga ganung bagay. Sana ang isipin natin. Ewan ko sa gobyernong ito. Ang iniisip siraan ng mga Duterte. Trabahuhin ng mga Duterte. Magbayad ng mga vloggers at mga tao na para sirain ng mga Duterte. Ay nako, ewan ko sa inyo. Ito pa, putang inan to. Hindi naman yun ang inaano sa kanya. Talagang ipapasok niya yung panira doon sa ali eh. Ay BP Sara eh. Ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Hindi naman naaangat ang hindi nakakaangat 'yan sa yung ginagawa ni First Lady. Hindi nakakaangat ng antas ng Pilipino. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, follow-up question lang po. How do you respond to comments saying na it was quite tone-deaf, insensitive, and that events could have been moved or rescheduled? Ayan, sinasabi ni ate na baka naman masyado kayong bingi dahil pwede nyo namang insensitive nga yung sinabi niya na pwede nyo namang i-move yung event na yun. Pwede naman sana kasi nga para pagbigay doon o paggalang o parang maging hindi naman tayo magmukhang walang pakialam dun sa mga Pilipino. Na kahit wala naman talaga kayong pakialam. Eto, inaano ko lang na pwede nyo namang i-remove I-move. I-remove tuloy. I-move yung event na yan. So, para lang yung mga tao mas unahin o mas, alam mo yun, simpleng bagay sana na dapat na inaasikaso na unahin muna natin to bago tong papirma-pirma na to. To a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response. Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagaban para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi nga kayo tumutulong Tapos sinasabi mo, may sinasabi pa siya dyan sa, ewan ko, dito rin ba yun o yung tinatanong kasi yung EDCA sites. Nasaan na ba yung EDCA sites? Sinasabi niya, nagagamit daw. Parang wala naman kami nakikita, napapansin, nararamdaman. Kasi kasi mga pare, ang gobyerno ngayon mahilig mag-photo ops. Lahat ng galaw nila photo ops. So nasa na yun? Hindi kami mananiwala pag wala kayong picture. Kasi yan ang pinakita nyo na sa amin Yan ang pinakalandakan nyo na lahat ng galaw ninyo puro picture. May cinematic effect pa kayo pag naglalakad yan yung presidente nyong bangag. Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi naman po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Walang dahilan. Sino kaya pinapatakuyan niya dyan? Si BP Sara, ganon? Ewan ko sa'yo. Nagbabakasyon ba si BP Sara? Actually, hindi Kasi si BP Sara iniimbitahan ng mga, itong nakakapag-angat talaga sa mga Pilipino. Iba't ibang lahi ang nag-iimbita kay BP Sara para makipagpulong. Ewan ko kung naghahanda na ba sila sa pag-upo ni BP Sara na kailangan nilang makausap na ng maaga dahil nga
alam naman natin na siya na ang susunod na presidente ng Pilipinas, 'di ba? Naghahanda na ba yung mga foreign foreign friends na makipag-usap sa ating Vice President? Biruin mo, sa Vice President nakikipag-usap, hindi dun sa presidente. Diba? Ito yung sinasabi nating event na yan. Ayan o. Ayan yung party na event na yan. Pirma-pirma si Madam. At hindi mawawala ang champagne. Nakita nyo to? Ito. Yung sa ibabaw. Saan ba yung ano ko? Ito. Yan. Ito. Yan. Pag may party, hindi mawawala ang champagne. Siyempre kay Madam. Automatic yan. Wala namang problema. So, kasagsagan to ng nangyayari sa Pilipinas na nararanasan ng mga Pilipino na bagyo. Yan. Pero siya, yan, champagne siyempre. Ang galing. Ibang-iba talaga ang ating First Lady. Ito nung yung First Lady ni Pangulong Duterte, nakita niyo nag-epal? Ha? Nakita nyo nag-epal? Yung, anong tawag dun sa lalaki? Kalimutan ko. Basta ganun. Yung sa lalaki, yung kay Gloria Macapagal Arroyo, yung asawa niya ba nag-epal? Kay Erap, yung asawa niya nag-epal. Wala naman si FBR, yung asawa niya ba nag-epal noon? Nang paggagaya nito? Hindi. Sabihin na natin si Pinoy pala walang asawa. Sorry. Kita natin yung mga asawa ng mga naging presidente. Ganito ba ka-epal kay Madam Lisa Marcos? Hindi naman, di ba? Talagang galaw. Yung hindi ko alam dito sa alin na to kung ano, magaslaw masyado. Napapansin nyo ba to? Yung pagkagaslaw nito, biglang parang kinukurot Galaw ng galaw. Basta magaslaw siya, hindi siya mapakali. Hindi mapirmis. Takbo ng takbo. Anak ng putya. Ewan ko sa'yo, ate. Ala ka sa buhay mo. Eto, meron pang isang Meron pa tayong isang... wait lang. Putya, lakas. Sorry. Meron pa tayong isang... wait lang. Bago ko yan i-play, ipakita. Ito muna yung sinabi ni Tulfo. Ayan. Si Ramon Tulfo, kilala naman natin to, di ba? Yung nabugbog. Yung nilambing ni Raymart Santiago sa airport. Dahil sa pagiging kupal. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. So magugulat ka dito Ito daw yung mga nagde-destablish sa government. Romeo Pocwiz, Orly De Leon, Benjamin Magalong for confirmation. Johnny Macanas, Gerald Bantag, Col La Chica, Col Leonardo, Col Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit. Ano ito? Olamit. Alias Monk. Tapos, ang nagpupondo daw sa mga to, BP Sara Duterte, Kong Pulong Duterte at Chavit Singson. Sabi niya pa dito sa uli, don't ask me where I got the info. I won't tell kahit magpipitan pa ng bayag. Ang ina mo, suntukan na lang tayo. Gago ka pala Sakalin kitang walang bitaw. Hindi, kasi napansin nyo ba tong mga to? Ito yung mga taong lumalaban sa mga masasabi natin na
katiwalian dito sa gobyerno o nagpapahayag o nagsasabi ng mga katarantaduhan ng nangyayari sa gobyernong ito. Naglalabas ng korupsyon, ng mga kabulastugan na nangyayari. Ito yung mga tao na to. Yung iba hindi ko kilala pero kilala naman natin dito si Mike Defensor, Vic Rodriguez, di ba? Topacio, Chavit Singson, Marcoleta, automatic yan. Yung mga tao na nag-general bantag pa, isa pa. Sila yung mga taong nagsasabi o nagwalang takot na nagbibigkas o nagpapahayag ng mga katarantaduhan na nangyayari dito. Tapos sasabihin nito, destabilization lang daw to. Sabi niya, ito daw yung listahan ng gobyerno na binabantayan nila para sa destabilization. Tapos makikita mo naman dito sino yung mga financier daw di umano. Pipi Sara Duterte, Kong Pulong Duterte, Chavit Singson. Alam mo na kagad na itong mga to hindi naman lahat siguro pero ito lumalakad dun sa tama. Lumalakad dun sa alam mo yon, lumalaban dun sa mga katiwalian na nangyayari sa gobyernong ito. 'Di ba? Ito yung mga yun. Tapos sasabihin niya, ito daw yung nagpapaano ng destabilization. Ito yung isa. Ito yung talagang tunay na listahan. Ay, mali. Sorry. Ito yung tunay talaga na listahan. Montulfo po. Ito, hindi ko nakalimutan ko saan galing to Nabasa ko lang. Binabantayan ng taong bayan ang sumusunod na mga mastermind. Ay, ba't nawala? Ma'am, good morning. Nawala, nasaan na? Nawala Ma'am, good morning. Nowadays, ganun. Wait lang ha. Yeah. Sorry. Ito. Sumusunod na mga mastermind ng mga kawatan sa trilyon piso na pera ng taong bayan. Kasi ito, isipin nyo ito mga pare. Yung mga nasa unang listahan, wala naman yung kinalaman o wala naman yun sa mga nababanggit na flood control project o yung mga ghost project. Wala yun. At yung mga yun, masasabi natin na matitino. Ay, naku naman, si Attorney Vic lang Rodante Marcoleta lang Topacio lang okay na O General Bantag, di ba? Mga okay talaga yung mga yan Mike Defensor. Ayan yung mga talagang nagsasalita dito sa mga katarantaduhan ng gobyerno na to. Ayan ang pinapalabas neto ni Montulfo na may destabilization daw. Sila daw yung nag-uumpisa niyan. Pero ito ang totoo. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda, Marie Romualdez, Julian Romualdez, Aldico, Boying at John B. Cremulya, Lucas Bersamin, Claire Castro, Risa Ontiveros, Tito Ping, Loren Ligarda, Rapi Tulfo, Luistro, Suarez, di ba? Nakikita nyo to, Gonzales, sino pa? Gutierrez, Asidre, Gargiola, Abante, ito si Benny Abante, Terry Redon, ayan, si Kokey, Ace Barbers, Dan Fernandez, Sia Alonso Adyong, Paulo Ortega, Antonio Trillanes, Akbayan, si Percy Paloma, Sendenya, si Reneco, yan, Antonio Tinio, Sara Elago, ayan yung mga kupal Laila de Lima, Janet Garin, sino pa to? Si Pabuano, Pimentel, Chua, Garbin, Valeriano, Suwan, Akop, Konghon, sino pa to? Barbers, Browners, Torre, kupal na yan, Marbil, isa pa yan. Ito si Bobo, Gadon, Brosas, Manuel, Lagdameo, Bonoan at Teodoro, yan ang mga animal. Etong mga to na madalas mong makikita sa mga pahayagan o sa balita, sa mga sa social media, ayan yung mga talagang nagda-divert ng ating mga issue sa bayan. Kasi biruin mo, flood control project ang nangyayari, ghost project ang nangyayari, pero bandang huli ang pinangalanan ng Diskaya ang mga nandyan sa Congress.
Pero ang lumalabas ngayon, ang may mga kasalanan, itong mga senador at yung mga dating senador. 'Di ba? Dinivert na nila, pinaikot na nila. At itong mga to ang nagda-divert. Yan, lalo na yung mga yan. Pucha, wag niyong pagtitiwalaan itong mga nandito. Eto na lang, si Torre na lang. Ito pa si Redon na si Kokey. Ito pa nakasulat, at iba pang congressman at personalidad na nakinabang sa korupsyon. Sila ang totoong destabilizers ng gobyerno at ang kanilang krimen ay economic sabotage, plunder at crimes against humanity dahil sa massive corruption sa flood control funds na pumapatay ng daang-daang Pilipino at kailangan maikulong silang lahat ASAP, 'di ba? Kasi bakit nga naman hindi sila pumapatay ng literal, ha? Masasabi natin na hindi sila pumapatay ng literal pero pumapatay sila ng mga tao dahil imbes na yung mga flood control project o yung budget dun sa mga flood control project na yan, dapat ibuhos doon. Hindi nangyayari. Ngayon, dahil sa substandard at mga ghost project na yan, yung mga baha o pag umulan, pag bumagyo, imbis na yun ang aharang sa mga dinadaanan ng tubig, walang nangyayari. Pumapasok o talagang nasisira dahil nga substandard at naaapektuhan yung mga Pilipino at maraming namamatay dahil dun. Saan? Sa pagkalunod, sa hindi ko alam yung iba pa kung ano nangyayari dahil madalas dyan nalulunod o yung iba natatrap dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Ayan hindi man sila literal na pumapatay pero pinapatay nila ang mga Pilipino dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bayan. At itong mga pangalan na to ang tunay na nagde-destabilize ng gobyerno. 'Di ba? Sila mismo ang gumagawa ng katarantaduhan para lumubog ang taong bayan. Hindi lang sa baha lumulubog, kundi sa kasakiman ng mga katarantaduhan o mga tarantado na to. Mga putang ina. 'Di ba? Tapos sasabihin nung Montulpo na yon, yung tanga, hindi na lang magpahinga, putya matanda ka na. Mismong yung mga putya yung mga yun nga ang tumutulong sa bayan para mapakita sa mga Pilipino. At saka isa pa, alam na ng mga Pilipino yung mga katarantaduhan ng mga to. Kilala na tong mga to. Kaya hindi nyo na madadivert yung mga tao, ewan ko, sa mga bayad lang siguro, na kumikickback ng kailangan magsipag na mag-comment o mag-destabil o mag-panira sa mga Duterte, yan ang mga buwisit na bayad na yan. At may mga naniniwala pa dyan pero sana at alam kong marami nang nakakaalam sa mga Pilipino o sa mga kababayan natin na itong mga to ang mga talagang demonyo sa lipunan. Mga salot. O pag nawala yung mga yan, baka gumaan ang buhay natin. Oo. Diba? Sana magkaroon ng, ewan ko, eto na, yung 28 na lang talaga ang hinihintay natin Mas maganda nga, mas mapaaga Pero maghintay na lang tayo hanggang sa ngayon, magtitiis na lang tayo dito kay Auntie Claire. At sa mga demonyong gobyerno na to. Na wala nang inatupag kundi atupagin ang mga Duterte. Na wala nang ang ginagawa sa kanila ang mga Duterte. Na wala nang ang ginagawa, hindi na nga nagsasalita sa kanila ang mga Duterte. Pero ayun pa rin ang focus nila. 'Di ba? Imbis na mag-focus tong mga nakaupo na to doon sa mga kailangan ng taong bayan. Yan, kagaya niyang flood control na yan. Hindi. Ang focus nila talagang wala silang pakialam. Kumita lang. At pag kumita na sila, ibabato nila sa mga Duterte. Yan ang katarantaduhan ng gobyerno na to. Wala na. Talagang sabog tayong lahat dito. Pero mo, magpapasko, tapos may mga kababayan tayong namatay dahil sa flood, yun sa mga baha. So rumaragas ang mga na yan, sa baha na yan. Imbis na naagapan natin na hindi mawala tong mga to dahil sa kung meron tayong
tamang flood control project at tamang paraan para kung wala mang flood control, ilikas sana natin yung mga Pilipino o yung mga kababayan natin na yung alam nating maaapektuhan pag umulan. Alam nating maaapektuhan pag bumagyo. Ganon sana ang ginawa eh. Pero wala. Anong inuna? Siraan ng mga Duterte, unahin ang mag-party-party, ano pa? Unahin yung mga katarantaduhan nila. Tapos bandang huli, sinong kawawa? Mga Pilipino. Oh. Tapos ang pagmumukain pa nila na may ginagawa ang presidente. Ay, hindi ko na talaga alam. Kawawa. Kasi ang kawawa dito tayo. Hindi naman sila. Sila masaya sila. Oh, sa tingin nyo may mapapakulong sa mga investigasyon na yan kung nandyan si Lacson at si Soto? Wala. Puro lang yan puro lang yan ingay. Pero pagdating ng panahon, tahimik yan lahat. Walang mangyayari dyan. At ang hinihintay na lang natin na pag-asa talaga si BP Sara. Sana talaga. Mas mapaaga pa yung pag-upo ni BP Sara dito sa ating sa pagiging presidente. Anyway mga pare, maraming salamat po muli sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo yung ating mga videos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like. Ganun din po paring RJ sa Facebook, paring RJ Banatero sa TikTok at ganun din paki-follow po at paki-subscribe ang SMNI DZAR 1026 sa YouTube, Banateros 2.0 at meron tayong Vox Populi na page. Yan ang bagong programa ng Banateros sa SMNI. Ayan. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito.